Humihina naman ang piso, tumataas na naman dolyar. Bakit? Nang dahil daw sa korupsyon. Ha? Ano naman kinalaman nito? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ngayon, pag-uusapan po natin ang koneksyon sa korupsyon at sa paghina ng piso. At paano to direktohan, naapektuhan at anong dapat natin gawin. Una, bago natin pag-usapan ang koneksyon, pag-usapan muna natin ang palitan or exchange rate. Ito po ay nagsasabi kung magkano po ang tunay na halaga ng pera kontra dolyar. Kapag mahina po ang piso, mas mahal po ang mga imported goods, gasolina, teknolohiya, lahat ng ini-import po natin. So, ang ibig sabihin po niyan, tataas ang presyo ng pangunahing bilihin. Kasi karamihan po ng pangunahing bilihin po ay apektado ng gasolina, di ba? Pangalawa, paano naman pumapasok po ang korupsyon? Simple lang. Kapag may korupsyon ang gobyerno, nawawala po minsan ang tiwala ng investors. Siyempre, may nabalitaan po tayo isang bansa na unang magpapautang po sa atin for development. Pero nung nabalitaan at lumabas po yun, ano po nangyari? Nagdalawang isip, pinull out po nila yun. Siyempre, pag walang investment, siyempre naman, wala naman tinatawag na infrastructure. Pag walang infrastructure, walang trabaho. Pag walang trabaho, walang suswelduhin. Walang pambili ang mamamayang Pilipino. At syempre naman, pag humina naman ang negosyo, ano mangyayari? Magsasara ang negosyo, mawawalan ulit ng trabaho. Yan ang tinatawag na chain reaction. So, ang tanong naman, ano yung pwede natin gawin? Syempre naman, hindi naman tayo pwede mag-rally at mag-rally lang. So, ang tanong, anong pwede natin gawin? Ang unang kailangan natin gawin is try to control the things that we can control. Una, bawasan muna natin ang mga bagay na hindi natin kailangan bilhin. Ika nga, mag-stick muna tayo sa essential good. This is not the time for you to splurge. This is a time for you to be responsible. Bakit po? Syempre naman, wag naman po sana pag dumating po yung tinatawag natin na economic crisis, at least meron kang ipon. Pangalawa, mag-ipon po ng emergency fund. Okay, ano itong emergency fund? Just in case something happens, may pondo ka na pwedeng kang itawid na hindi ka financially stressed. Number 3, maghanap ng dagdag kita. Maghanap na tayo ng additional income. Di ba, hindi na pwedeng sapat na iisa lang ang ating source of income. Just in case, wag naman sana mawala ang original income, meron kang pangsalo. At pang-apat po, ay kailangan po matuto tayo at mag-upskill po tayo. Kung meron kang alam na bago, at least meron kang pwedeng gawin pag humina po ang kitaan. Kaya kung gusto mong labanan ang paghina ng piso at syempre naman at maghanda sa panahon ng crisis, magsimula ka ng sarili mong diskarte sa pera. Hindi natin kontrolado ang gobyerno, pero kontrolado natin ang ating diskarte pagdating sa kaperahan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.